Bakit kailangan diretso ang boto? Unang-una, kapag hinalungan natin sa kabilang politika, kabilang grupo, kakagulo lang away politika araw-araw. Nakakalimutan ang taong bayan at mga proyekto. Bakit? Pangalawang rason, bakit tayo sa politika? Nauna ang politika. Anong pangalan ng buhayan ninyo dito? Marsula! Wala akong problema. Wala akong problema sa impeachment. Kung napapansin niyo, hindi ko siya binabanggit. Dahil, ang dami kong sinasabi nasa mga abogado na yan. Dahil natanggap ko na yan. At bisa ako. Sabi ko nga nung unang-una pa, sabi ko, sira-sira. Whatever will be. Kung ano yung mangyayari, sinulat na yan ng Diyos. Kaya tanggapin na lang kung ano man yun. Kaya wala akong problema dyan. Nakikin ako sa politika. Ang lolo ko ay dating governor ng Undivided Davao. Ang tatay ko, mayor, president. Mga kapatid ko, nasa politika din. Kaya naiintindihan ko kung ang tao, pumipili siya ng grupo niya. Ito yung politika ko, ito yung grupo ko. Ganitong klaseng tao kami. Mapakulong namin mga kalagay namin. Tulad na din yan sa ayan. Ang ano lang, mangkukulam nila dito. Maraming salamat. Dahil pinili na ninyo yan Tulad ng pagkakakulong ng mayor ninyo, ay ganoon din kung nakita ninyo ang ginawa nila sa Chief of Staff namin sa Office of the Vice President. Pinakulong din nila na ang rason ay i-dismiss niya kuno ang Undersecretary ng Department of Education. Na sinabi naman ng inyong buhaya ay karapat-dapat yan siya pakulong. Kasi sinabi na ko naman, bakit mo papakulong yan? Si President Marcos ang nag-appoint niyan, hindi kami. Kung tinanggap ng Presidente ang pag-alis niyan, ay bakit ipapakulong niyo ang Chief of Staff ng Office of the Vice President? Sabi ko, ang appointing authority ng Office of the ng Undersecretary ay Office of the President. Pero hindi niya alam yan. Sabi niya, ano daw, champion? Pero napakasimpleng appointing authority ay hindi niya alam. Sabi ko nga, wala akong problema sa impeachment, pero may problema ako sa pagkukulong nila ng walang legal at tamang rason sa mga kalaban nila sa politika. Pangalawa, yung tipong ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko na abogado. Dahil naghahanap buhay, alam nyo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. Dahil naghahanap buhay, sige, pagkapin natin ito. Tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase
na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam niyo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi talaga nakakabayad lahat. Gusto sabihin yan, oh, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Oh, sa susunod na buwan, oh, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi ito, hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namimigay na Ninang Ursula! Ako ang ninang, ako ang pare. Ako ang ninang, ako ang pare. Ako ang ninang, ako ang pare. Ano ba talaga? Ano tawag ko sa panak mo sa hindi ka mabayad ng utang? Ayan. Ayan. Kamukha ni Ursula! Ang gabi mo natin, nagkamali tayo ng pili ng presidente, kamali din tayo ng pili. Hindi natin natingnan yung karakas eh. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali natin. Kaya, ngayong darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Yes! At yun ay ang pagpili kay Congressman Rani Abu na ibalik natin sa Kongreso na 9 years napakaganda ng track record naging Deputy Speaker. At sabi ko nga, pwede maging Speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihahatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Dahil, wait, check ko muna. Wala ka namang tinakbuhan na utang. Diba? Hindi ba na sila? Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya gawin natin yun. Hindi lang ipagpili sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko, una na, napaulit-ulit natin ang pagkakamali bilang mga botante kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikitang tunay na pagbabago. At hindi yung pangangakuan tayo, magsisinungaling, 20 ang bigas. 3 taon nakalimutan ang pangako. Ngayon may darating na halalan. Anong naalala? 20 ang bigas. Doon sa Cebu. Lisod ko palang palay na. At isang araw lang, dahil hindi kaya, nagkukunwari. At para bang hindi nagugutom ang mga tao sa Luzon at Mindanao. Dahil Visayas lang po ang magbente ang bigas. Alam niyo, masakit sa akin. Sa pagbibili ng boto, sa mga ganyan, yung nangangako, tapos hindi binibigay, tapos bigay, tapos wala na, o binigay ko na ha, o isang araw lang pala, para pakitang tao lang, masakit sa akin. Kasi alam niyo bakit?
Narinig niyo ba na pinili ang boto ko ng 2 million? Kahit 20 billion yan, hindi nila kayang bilhin yung boto ko at pagkatao ko. Hindi nila kaya akong takutin na mawawalan ako ng ayuda, mawawalan ako ng budget. Dahil alam ko ang kapasigan ko, kaya kong magtrabaho kahit walang budget. Ginawa ko na yan noong ako ay mayor ng Davao City. Nagawa ko yan noong pandemic. Naitawid ko ang syudad ng Davao nang wala kami saktong budget sa panahon ng pandemya. Dahil sobra ang pangangailangan, ang laking pangangailangan para sa ayuda. Sino ang tinatakot? Kaninong boto ang binibili? Sino ang pinaglalaroan ng damdamin? Yung mga naghihirap at walang-wala at nagugutom. Dahil yun din ang pinakamadali na paraan. Takutin lang kita, bilhin lang kita, magagawa ko na kung anong gusto ko. Dahil naghihirap ka wala kang boses. Dahil kailangan mo, napakalaking halaga sa iyo ang 100, ang 200, ang 500. Yun ang masakit sa akin. Dahil hindi ang mga mayayaman, mga may-ari ng Jollibee, yun ba ang binibili ang boto? Hindi. Yung mga tao na araw-araw naghahanap buhay dahil araw-araw din kulang ang kanilang kita para sa pamilya. Yun ang pinaglalaroan at yun ang binubudol. Kaya wag na tayo magpabudol. Dahil ang lahat ng kandidato ng administrasyon, yan din ang nagsasabi. Oo, BBM, okay lang na magbudol ka. Basta bigyan mo lang kami ng ayuda. Dahil kapaliguan lang din namin yan sila ng pera. Tatahimik na yan lahat. Kaya meron tayong pagkakataon. Ngayong darating na Lunes, boto natin, Congressman Rani Abu. Nagkakaintindihan tayo lahat dito. Ang problema natin, yung mga hindi pa kumbinsido. Kaya kailangan, pag-uwi natin, kailangan natin kumbinsihin sila. Bakit? Si Rani Abu. Track record, maayos ang karakter, hindi tumatakbo sa utang, hindi bigay ang pangako. At kung hindi kaya, ay hindi basta-basta na lang nangangako para kayong pasayahin. May prinsipyo ang tao at pwede maging Speaker of the House of Representatives. Hindi ko makaalam kung makakaabot ako sa pagiging presidente. Ma'am, dahil na-impeachment ako. At sobrang, pag naririnig mo yung usapan nila doon sa loob, sobrang kumbinsido talaga sila na matatanggal nila ako at mailagay nila si Martin Romualdez bilang presidente at vice-presidente. Sipin nyo, hindi naman natin binoto, tapos ilalagay mong vice-president. Ang paluslos! Hindi naman siya. Sa susunod na yan, okay, kailangan muna natin umuwi para makampanya sa mga, para kay Rani Abu at sa ating mga senador at sa ating mga kasamahan dito na nanalo na sa raffle. Hindi ko! Mabilis lang! Vice Governor Ryan Dolor, District 2 Representative Rani Abu, Sangguniang Panlalawigan, Dr. Reyna
Congratulations. Yes! Ayoko. Sorry. Apo. Okay. 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 Sige. Apo. At ang ating mga kandidato. Ito po. Bunutin ko muna sa raffle. Hawakan mo. At ito po. Sa raffle. Mabini Batangas. Councilor June Veloso, Councilor Jojo Bueno, Councilor Nancy Amoro, Councilor Joe Isla, Councilor Rizaldi Luis. Councilor Rizaldi, Councilor Andel Matuloy, Councilor Oscar Panopio, Councilor Virgilio Panopio, at Vice Mayor Totoy Bantugon. Congressman, yung kanina sa kabila, hindi ko din nabanggit. Pakisabi sa kanila patawad. Pero kung may listahan kayo, pwede kong masabi ngayon. Wala kasi ako ng listahan kanina. Ito, nanalo sa raffle! Wait, check ko muna, baka may L dito. Wala. Okay. Ready? Team Magilas na San Pascual, Batangas. Doktora Reyna Reyes, ang ating bukal. Jeffrey Rivera, ang ating bukal. Councilor Attorney Sherwin Barona. Councilor Dave Di Mayuga. Councilor Engineer Norman Binatata. Councilor Rowena Manalo. Councilor Lando Maranan. Councilor Briziela Negrano. Councilor Orly Panopio. Councilor Aaron Recipeda. Vice Mayor Ruben Aguila. Mayor Arlene Magboo. At dalawa ang mayor. Okay. Okay. Rowana Conti. Mayor Rowana Conti. Grabe, pagigipit sa inyo dito. It's a tie. Agad din, ma'am. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat sa ating aboy.